Ano ang Panay-Guimaras Negros Bridge o PGN? Magandang araw po sa ating lahat. Ang tatalakayin ko ngayon ay ang Panay-Guimaras Negros o PGN Island Bridges Project, isa sa pinakamalaking proyektong pang-imprastruktura sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, gusto ko sanang hingin ang inyong suporta sa pag-like ng video at pag-follow ng page na ito. Maraming salamat po! Ang PGN ay isang 33-kilometer sea crossing bridge system na magdurugtong sa mga isla ng Panay, Guimaras, at Negros sa kanlurang Visayas. Binubuo ito ng dalawang pangunahing bahagi, ang Panay-Guimaras Bridge at ang Guimaras-Negros Bridge. Layunin ng proyekto na mabawasan ang pagdepende sa mga barkong roro, mapabilis ang transportasyon ng mga tao at produkto, at higit pang mapaunlad ang ekonomiya ng rehiyon. Ang kabuuang halaga ng proyekto ay tinatayang 321.29 billion peso. Ito ay pagmamay-ari at ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH bilang bahagi ng mga infrastructure flagship projects ng pamahalaan. Ang pondo nito ay inaasahang manggagaling sa pamahalaan ng Pilipinas sa tulong ng concessional financing mula sa South Korea. Ang konsepto ng proyektong ito ay mas pinaigting noong administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng programang Build, 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 kung saan isinama ang PGN Bridge sa mga pangunahing infrastructure flagship projects ng bansa. Sa kasalukuyan, ipinagpapatuloy naman ito ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng programang Build Better More. Pinangangasiwaan ang proyekto ng DPWH sa pamumuno ni Secretary Manuel Bonoan, na siyang nagbibigay ng mga opisyal na ulat tungkol sa disenyo, pagpopondo at schedule ng konstruksyon. Malaki rin ang naging suporta ng mga lokal na pamahalaan ng Iloilo, Guimaras at Negros Occidental sa pagsusulong ng proyekto. Ang proyekto ay gumagamit ng iba't ibang uri ng tulay depende sa lokasyon at lalim ng dagat. Ang mga pangunahing bahagi ay idinisenyo bilang cable-stayed bridges, kung saan ang bigat ng tulay ay sinusuportahan ng mga kable na direktang nakakabit sa matataas na tore. Ganito din ang konsepto ng itinayo ang Cebu-Cordova Link Expressway o CCLEX at Bataan-Cavite Interlink Bridge o BCIB na kasalukuyang nasa yugto na ng konstruksyon. Ang ganitong disenyo ay angkop para sa mahahabang pagitan ng mga haligi, nagbibigay daan sa malalaking barko na makadaan sa ilalim, at matibay laban sa malalakas na hangin at lindol. Samantala, ang ibang bahagi ng proyekto ay gagamit ng precast concrete viaducts o mga konkretong tulay na binubuo ng magkakadugtong na span upang maging mas matibay at mas mabilis itayo. Nagsimula ang detailed engineering design noong Disyembre 2023, kung saan pinag-aralan ang tamang disenyo, lokasyon, kondisyon ng dagat at kaligtasan ng proyekto. Ayon sa pinakahuling schedule ng DPWH, inaasahang magsisimula ang aktual na konstruksyon ng unang bahagi ng proyekto sa 2027, matapos makumpleto ang mga kinakailangang pag-aaral, permit at pagpopondo. Malaki ang inaasahang pakinabang ng proyektong ito dahil mapapabilis ang biyahe sa pagitan ng tatlong isla, mapapadali ang transportasyon ng mga produkto, at lalago ang turismo, negosyo at pamumuhunan sa Western Visayas. Inaasahan din na lilikha ito ng maraming trabaho habang isinasagawa ang konstruksyon. Gayunpaman, may mga hamon ding kaakibat ang proyekto, tulad ng napakalaking halaga nito, posibleng epekto sa yamang dagat at kapaligiran habang ginagawa ang tulay, at posibilidad ng pagkaantala dahil sa teknikal na usapin, permit o kondisyon ng panahon. Sa kasalukuyan, ang proyekto ay nasa yugto pa rin ng paghahanda, kabilang ang pagtatapos ng detalyadong disenyo at iba pang kinakailangang proseso bago ang konstruksyon. Patuloy ring nakikipag-ugnayan ang DPWH sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang matiyak na magiging ligtas, episyente at makakalikasan ang pagpapatupad nito. Sa kabuuan,
Ang Panay-Guimaras Negros Island Bridges Project ay inaasahang magiging isa sa pinakamahahalagang infrastruktura sa bansa. Bukod sa pagiging isa sa pinakamahahabang sea crossing bridge system sa Pilipinas, inaasahan din itong magiging simbolo ng mas mahusay na koneksyon at pag-unlad ng ekonomiya sa kanlurang Visayas. Sa tingin mo, magiging matagumpay kaya ang proyektong ito? Pakikomento naman ito sa ibaba para sa mga diskusyon. Hanggang sa muli at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pang mga video.